Sa ikatlong pagkakataon ngayong linggo, nagpasaring ng hindi nagbabangkit ng pangalan si Pangulong Noynoy Aquino laban kay Senadora Grace Poe. Partikular niyang kinontra ang pahayag ni Poe sa second presidential debate na dapat ay nasa secure na lugar ang Pangulo kung may matinding krisis tulad ng Zamboanga siege. Pero nakita ko sa sarili kong ina, nung panahon na makudita laban sa kanya, iba't at iba-ibang hamon, kasama ng pinatubo. Pangulo mismo dapat ang mag-lead from the front. Tanggap kaya ng kandidatong nagsalita na marami pa siyang kailangan maunawaan. Wala pang direktang sagot si Poe pero sabi ng kanyang tagapagsalita, decisive hands-on leader si Poe gaya ng ipinakita sa MTRCB at Senado. Kalidad na madadala niya kung maging Pangulo. Ang sinagot ni Poe habang nasa Pampanga kanina ay ang pasaring ni Pinoy kagabi laban sa plano ng Senadora na bumili ng surface missiles para sa West Philippine Sea. Sabi ng Pangulo, pag nakipagsabayan tayo sa iba sa pagbili ng armas, baka maubusan daw tayo ng budget para sa ibang bagay tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, edukasyon at infrastruktura. Hindi naman sa nakikipagsabayan pero meron tayong deterrent rin. Hindi naman pwede rin na basta-basta na lang ay hindi na natin kaya. Bago yan, nagsagutan na rin ng Pangulo at si Poe tungkol sa plano ng Senadora na gawing anti-crime czar si dating Marine Colonel Ariel Querubin. Bukod kay Poe, pinasaringan din pero di pinangalanan kanina ng Pangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Inulit niya ang batikos kagabi sa plano ni Duterte na mag-resign kung hindi maresolba ang krimen sa loob ng hanggang 6 na buwan. Tumakbo ka na may pangako. At pag di mo natupad, ipapasa mo ang trabaho sa busy mo at sasabihin, tila sinasabi yata sa atin lahat, bahala na si Batman. Paglilinaw ng kampo ni Duterte, ang pagsasabing magre-resign ay pagbibigay diin lang na seryoso siya sa responsibilidad bilang presidente. Walang kampanya ngayong araw si Duterte. Inuli din ng Pangulo ang pahaging kagabi sa plano ni Binay na alisin ang tax ng kumikita ng 30,000 pesos pababa kada buwan. Paano na raw ang plano nito palawigin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Pag nakita ko kami, palagay ko, sasabihin ko sa kanya, Kuya, ano ba talaga? Kagabi rin inulit ni Binay ang dati na niyang tugon sa issue. May compensatory measures naman yun eh. Billions of pesos ang nagwawala sa agricultural product smuggling. Sa tamang enforcement lang, kayang-kaya natin. Maging ang Vice Presidente nagpasaring din sa mga katunggali. Tulad sa sagot ni Poe kung ano ang gagawin pag magkagulo sa Spratlys. Tinanong siya, paano pagka nagputukan sa Spratlys, ano gagawin mo? E di gigising ako. Wow! Sa gitna ng gabi, anong gagawin mo? Eh, di natural, kailangan ay alisto ka. Pangalawa, kailangan din kausapin mo yung head ng military. Kung meron na tayong National Security Council, kailangan i-convene ka agad yan. Binira rin ni Binay ang Yolanda Comics na dati nang sinabi ng kampo ni Mar Rojas na totoo ang laman. Ngayong araw sa Eastern Samar nag-ikot si Binay. At bumisita pa sa local leaders doon ng Iglesia ni Cristo at Simbahang Katoliko. Habang si Rojas nakipagpulong sa MILF leaders sa Sultan Kudarat at bumisita sa Catholic leaders sa Cotabato sa pag-iikot ng dalawang lugar. Nabanggit niya ang pagbibigay prioridad sa pagpasa sa Bangsamoro Basic Law kung maging Pangulo. Aralin natin kung ano yung mga reklamo, ano yung mga pananaw. No? Is it just misunderstanding? Is it poor choice of words? Is it poor sequencing of provisions? Ano itong mga bagay na ito para kung ano man ang maihahain ay papasa bilang batas. Walang campaign activity ngayon si Senator Miriam Defensor Santiago. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.